Target nga po ng DOTR na ilunsad po ang pagsusubasta ng operations at maintenance contract ng LRT2 sa susunod na taon. Sa ngayon, nagsasagawa na po ang DOTR ng market sounding para matansya po ang interes ng pribadong sektor sa LRT2. Prioridad lamang daw ngayong taon ang North-South Commuter Railway at ang Automated Fare Collection System. Nauna namang sinabi ng DOTR na marami ng foreign companies na interesado pong mamuhunan sa railway project sa bansa. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DOTR sa International Finance Corporation para po sa planong pagsasapribado ng nasabing linya ng tren. Lumagda naman po ang Philippine Airlines o PAL ng kasunduan para makakuha ng mga bagong kontrata o ng mga bagong eroplano. Sakop po ng kasunduan ang order ng PAL para sa 15 Boeing 787-10 Dreamliners at may option para sa dagdag na 5 eroplano pa bilang parte po ito ng modernization sa fleet ng PAL. Ito po ang unang beses na bumili ang PAL ng Boeing aircraft sa loob po ng halos 2 dekada o mula pa po noong taong 2007. Kasunod po niyan, umorder din ang PAL ng 10 Airbus A350-1000 na mga eroplano. Umaasa po ang PAL na makatutulong ang mga bagong eroplano para makapaghatid ang airlines ng mas maayos na serbisyo sa mga pasahero. Posible namang patuloy pang mahirapan ng Pilipinas sa paghimok po ng Foreign Direct Investment o FDI sa natitirang bahagi ng taon. Ayon po sa ekonomistang si Marco Antonio Agonia ng University of Asia and the Pacific. Bukod po sa banta ng external shocks at hindi pa rin nare-resolbang issue sa pamamahala sa bansa. Hindi rin daw nakatulong na humina pong investment growth dahil sa mataas na interest rates sa bansa. Ayon din po kay Agonia, posible na mahila daw po ang momentum ng paglago ng ekonomiya dahil sa mas mahinang pagpasok ng investments. Kung mas kakaunti daw kasi ang mamumuhunan, posibleng maapektuhan din ang productive capacity ng Pilipinas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.